Good afternoon mga kaibigan. Yan, December 23, 2024. Yan po. At nilinisan na po namin itong ating pinag-sultanan noong pong karaang mga buwan. At ngayon ay nagtatanim na. So ganyan na po yung gagawin natin. Hindi na po namin yan hindi na po namin yan bubungkalin. Ang tawag po diyan ay no-till farming. Ewan kung yun po yung tamang term. So ito po ay siguro napahinga na namin ng mga 4 months, ayan, 4 to 5 months. Ayan yung old na niya, yun. Yung old na mga puno, ayan. Okay? So maganda pa naman po yung ating bed, yung ating mulch, kaya hindi na po namin siya sinira. And then yan po ay merong nakapalaman na organic, chicken manure. So composted na po yan sa loob. Mamaya papakita ko sa inyo yung itsura niya. So to minimize yung preparation, ang ginawa lang namin, brush cutter po sa pagitan. Then yung po mga tuyong damo, nilagay po namin sa isang side for further composting later on. Ayun, nandun siya sa may ilalim ng mga nyug, sa mga dulo-dulo. Then later on kukulik natin siya. Okay, so ito po yung unang tinanim namin ay double row. Okay, dalawang double row ang ang ginamit nating setup. Ngayon naman, this time, ngayon pong season ay sa gitna lang po tayo magtatanim. Okay, so syempre po yung yan po ay kasagsagang ng bubunga, kumonsumo na po yan ng nutrient niya sa lupa. Kaya po yung ating mulch, last na gamit na po ng mulch natin ito. Ayan, nasa gitna. So makikita po ninyo yung taba or yung mga organic matter andyan po sa loob, na preserve po yan. So dito po dapat kasi hindi mo hinahayaang matuyo yung bed, mas nagiging maganda yung microbial activity sa bed mo kung lagi siyang protected. So in this case, protektado po siya ng mulch. Kaya po nung ready na po tayo magtanim, yan, ginugihita nila yung gitna. So dalawa po ang ilalagay ko rito, 1, 2 magkatabi, then single row na lang po tayo sa gitna ng bed. So ibig ko sabihin yung buong taba ng paganyan, left and right, i-access lang po ng isang puno. Ito po yung niyan magiging end product or yung kalalabasan, So yan, puntahan natin dito. Nakatanim na tayo ng unang batch. So ito yung unang batch ng ating seedlings. Sultan po ito. Yan, ganyan po yung itsura na niya, yan. Diba? Gaganda. So yan po yung magiging setup natin. So para ma-segregate po natin itong batch na to, kasi iba po itong ibang mga punla ito. Magtatanim po kami rito sa gitna, sa tabi niya ng kamatis naman, to separate, and then sultan po uli doon. Tapos yung susunod po, papaganon kami, yung susunod po doon ay pipino, para meron tayong parang bakod barrier, hindi basta-basta mag-transfer yung ating mga insekto, Okay, mapupunta muna sila sa mga bakod. So yun yung ating mga matatandang sultan. Yan. So malapit na rin pong bunutin yan. Once na matapos po namin yung preparation dito, hanggang dun po sa dulo, ay babalikan po namin yung sultan na yan. Okay, so ngayon po yung pinaka the best ideal na period sa pagtatanim po ng sultan, dahil sa gabi malamig. So gawin po ang gustong-gusto ng mga sultan. So diyan po sa mga nagtatanim ng sultan sa parting Nueva ngayon lang po ang kagandahang magtatanim ng sultan. So pag nagtanim po kayo after ng February, March, yan, hindi nyo na po mapapaganda yung inyong sultan yan, kasi marami na po kayong kasabay ng mga gulay at mas malalakas na po ang mga insekto. Okay, so yan po yung ating tanim. And then yung pong varietal ng pipino, doon namin ipopwesto yan sa tabi po ng avocado. So maalala po ninyo, dati may net house doon, wala na po yun, nabagyo na po nabagyo po ni Pipito. Ayun nga po yung aming nursery, hindi pa namin nare-repair. So lahat po to na wash out, pati po yung aming tanim doon na mga nakatanil sa gawi-gawi doon, na po yan, na flat po ni bagyong Pipito. Kaya ngayon repopulation po tayo,
palit po tayo ng batch ng ating mga siling sultan, bell pepper. At ito na po ay ini-expect natin na pang ano na po ito, pang February po itong ating crop po na to. So yung pong ating mga naunang tanim, meron po tayong pang January, meron po tayong pang February, then February, March, tuloy-tuloy po yan. So pag naubos na po ito, balik na naman po tayo. Yung ganun lang po, paikot-ikot lang po yung ating crop rotation dito po sa ating area. Okay, so later on po ay yun nga, ipapakita ko sa inyo yung bagong variety ng pipino na pinapasubukang itanim sa atin ng DA. So check po natin, tingnan natin kung magiging maganda yung result, no, dito sa atin. So after po ng Pasko, mga 26 or 27, magsisimula na po ang ang konting lagay ng granule fertilizer. Ika 7 days. Yan, and then drench po tayo. Okay? So titingnan po natin yung magiging result ng ating tanim. Yan. So yun po yung mga organic niya. Ka-direct po siya diyan. And yan po yung magsisilbi niyang parang basal fertilizer. So ito po yung ginagawa naming method kapag gusto namin ng mabilisan na pagtatanim. So as you can see, ang dati pong tanim dito ay sultan din. Pinahinga lang namin siya ng 3 to 4 months. Hindi namin inalis yung bed, hinayaan lang namin siyang tumubo yung damo katulad po nun. Yan. Madamo lang siya. And then saka na lang namin siya binras cutter, sa spray konti ng herbicide para mas maging malinis. So bago po siguro by the end of January, spray po ulit tayo dito ng herbicide. So maintenance na lang po tayo dun sa bed, sa sidewalk, dahil protected naman po yung ating bed ng mulch. Okay, so yun. So overall po siguro ang itatanim natin dito hanggang sa makarating po tayo sa dulo ay baka nasa 40,000 po na puno. So yan ang target natin hanggang February. Okay, pag natapos po sa dulo, kakaliwa po tayo sa kakanan para naman po sa March. So yung dire-diretso, yan lang po ang ating paulit-ulit na tinatanim dito sa ating area, pepper farm. And by next year po magsisimula tayo ng ibang mga enterprise. So mamaya ipakita ko sa inyo yung ating mga seedlings saka yung ating kalamansi, no? Nagsimula na po yung kalamansi. Yung pong kalamansi na yan, tinanim namin noong nag-pandemic. So ayan, napapakinabangan na namin siya at naibebenta na rin namin sa aming mga partner. Yan. So yung mga kasama natin, mga partners natin, mga alas 4 yan, nila magpapahinga na yan sila. So tinatapos lang nila yung kanilang trabaho, task ngayon is yung pagbubutas. After ng pagbubutas ay tatanim sila sa 26. Kung wala silang hangover, makakapagtanim sila sa 26. Pag may hangover sila, 27 tayo magtatanim. Okay, so yan, yan po yung yung update po dito sa ating farm, no? So sandali, ipakita ko sa inyo yung ating brown egg, no? Free range, cage free project, yung manok. So dito tayo, gawi dito. Okay, so yan, may mga natira tayong gagawin ko na lang yan na vermicompost bed dito somewhere dito sa malapit sa ating farm para meron tayong papakinabangan. Uy, malayo yung So yan po yung ating yung kulungan. And doon punta ako sa kabila. Medyo matagal tayong hindi nakapag-update dito sa ating farm. Ayan, medyo tumami na yung mga damo. Tapos na kasi ang ating curation, no? Pagko-conditioning, no, ng ating bed. Kaya ready for no-till farming na. Wala na pong ara-araro dyan, guys. Ang ginawa lang natin dyan, tinabasan natin dabo, inalis yung mga damo at binutasan yung existing na na bed. Yan. So dito tayo. So ito po yung ating kulungan, no, para sa mga manok, brown egg na manok. And yan po ang kanyang itsura.
Ang makikita nyo po dyan ay yun, patay kalamuka. 700 po or 500 po na manok ang papakawalan natin dyan. So kulang na lang po dito is yung net sa gilid, paikot net, no, para hindi sila makawala, and then dito po sila papakawalan. So initially po, kaya ganito po na mataas po yung ating structure. Ang plan po dyan initially ay yan, nakikita po nyo po yung tapat nyan, yan po dapat yung papag. Kaya lang later nagbago isip ko, gawin ko muna yung ilalim. Anyway later naman pwede lang naman ako maglagay ng papag kapag nagbago yung aking isip, no. Actually yung gate, yung kalahati pwede kong gawing naka-elevated type. Then dito sa gawin na to yung mga naka free range. So pwede po yun. Kaya po ganyan po yung disenyo ng ating bahay. So mataas para maganda yung ikot, ganda yung ikot ng hangin. Okay? So ikutan natin yung ating kulungan ng manok. So yan po yung ating project para sa non-cage production. Okay, so yan. And kalamansi. Mga kalamansi natin, inaanihan na po yan. Nag-harvest na po kami dyan last week. Twice a week po ang harvest natin ng kalamansi. Naka per sector po tayo. One sector ay 200 to 300 po na puno para po tuloy-tuloy po yung ating pag-harvest. Okay. Excuse me. So yan, dito talagang iba't iba po yung ating tinatanim. Meron po tayong mga high value crop, then meron din tayong mga kalamansi, di ba? Yan po yung ating bunga ng kalamansi. Okay, nagbulaklak na po to, kaya alagaan na naman po uli yung mga puno ay mga bulaklak para magtuloy-tuloy. So nagsasaringit na siya. May mga maliliit po na bulaklak, and papatabaan. So ito pong lagay na to ay kulang po sa pataba ito. Dahil hindi naman po namin siya inaayos last 6 months ago. So lately lang po kami uli nagpapakondisyon ng ating kalamansi, and then titingnan po natin once na napatabaan ko po ito sa next week. Gaganda na po ang mga bunga niyan, yung mga bulaklak niyan ay maaalagaan na rin natin. Okay, nasa 1,100 na puno po itong ating kalamansi. 10 taon na yung kalamansi na to na naka-intercrop sa dwarf coconut. So ayun yung mga dwarf coconut natin. Yan, na talagang ito po yung kagandahan po ng kalamansi, no? Kahit na po napakalakas ng hangin, hindi po siya basta-basta natutumba ng hangin. Tingnan niyo yung ating mga dwarf coconut, bali-bali po yung mga dahon, pero yung ating kalamansi matatag, matibay. Okay, so yan po yung ating mga dwarf coconut na pwede natin gamitin later on. Ito, nabali yan na nagpipitas. tinamad siguro maghagdan. Okay, kasi nga po ang ating pong kalamansi ay medyo matanda na. Ayun, marami pa nga mga bunga, nasa 10 taon na po ito na hinaharvest-harvestan natin from time to time. Ayan, ayan, kukunin na po natin yung mga ganyang bunga. Ayan. Okay, and mamaya pakita ko sa inyo yung bagong mga batang kalamansi natin. Since ito po ay magiging area na po for chicken, no, ay magbabawas na po ako dito ng kalamansi. Mag-iiwan na lang po ako ng 4 po dyan sa gitna, no, kasi mamarkahan po natin yung mga kalamansi na natatabingan po ng buko, ng nyog, kasi unproductive na po yung mga yun, tumataas lang. So magbabawas talaga kami rito, no, ng kalamansi. Okay, para ma-retain natin yung mga productive lang. Ayun, marami pa tayong harvestin sa sa susunod. Na siguro sa 2029. Yan po ang pitas uli natin ng kalamansi, 29 po, no. Naglaglagan na yung mga bulaklak niya. So meron na po tayong alagaan, mag-i-spray katulad po nito. Puputulin na natin yan kasi lang yan unproductive po yun, saka yun natin, lalagariin na po yan ng sagad sa puno, no. Ipapaiwan ko na lang yung mga kalamansi rito na productive. Yan, yung mga matangkad po na yan, aalisin na natin. Okay, and then pawawalan po natin ng manok dito sa ilalim para maging
maganda yung lupa. Okay, so okay naman po yung distancing ng ating mga nyug. Kung tutuusin po, kung gusto ko na pong palitan yung kalamansi, pwede ko nang alisin yung mga puno ng kalamansi para mapalitan po ng garden. Okay, pero later on, ayan. Yan dapat alisin yan, dapat linisin. Kinukubera niya po yung yung sanga. So ito po yung mga matatandang kalamansi natin na napapakinabangan pa rin naman natin hanggang ngayon. And ito po yung ating mga bagong tanim na kamatis. Kakarating lang kahapon. Itatanim po namin ito sa 27. Yan ang itsura niya, ayan maganda ang tindig niya. So hindi naman ang araw naman hindi masyadong masinag, kaya sakto lang diyan na diyan siya mag-acclimatize. Okay, 30 trays po 'yan. At ang variety po niyan ay Diamante Max F1. Okay, tatanim po natin 'yan dun sa katabi. Gagawin natin siyang ang palatandaan para ma-segregate po natin yung batch ng ating sultan. Okay. Ayan. Naulam kaya to? Oh. Katakot Naulam siguro yun. Ipa lang naman yun, ipa. No? Nauulam yun. Baka tawa-tawa. Baka pag inulam natin, magtatawa-tawa tayo. So ito naman yung ating sultan. Yan. Ito po yung mga sultan na 50 trays. So doon sa nililinis po nila at ginagawa, ito po ang itatanim doon. Yan, 50 trays po yan. Then next week may parating po ulit na another 50 trays. Okay, so yung ating mga batang kalamansi andito sa side na to. Nasa 500 puno po ito, no? And okay naman ang ng ating mga kalamansi dahil ayun ang gaganda po ng ating mga yung pagkakabukadkad. Yan. Okay, so ilang pitas na po kami rito. Almost weekly ang pitas namin, sector by sector ang pinipitasan. And nagpataba na rin ako rito ng sulfate, naluan ko ng neem cake. Okay, then papataba na lang uli kami sa 29 or sa 31 ganyan. Magpapataba uli tayo rito para masuportahan natin itong mga bagong bulaklak. Okay, so ang diskarte po namin dito ay tuloy-tuloy na pag-aalaga ng bulaklak para continuous din po yung ating pag-harvest. So yung langka na yan mukhang papa-clear ko na guys, dahil tumatabing po siya dito sa ating kalamansian. Better ipa-clear na lang para mas mapakinabangan natin yung sunlight papasok. So ito yung ating mga kalamansi at mayroon na po namang mga aanihin sa 29, no? Then ayan, may marami rin siya mga bulaklak. Alagaan po natin yan, yung mga bulaklak na yan. Pag bubagsak yan, ayun yung mga ganun. Once a week lang spray natin, hindi masyado. Lang tayo, control lang tayo sa sa input, no? Dahil ayaw nating masobrahan sa sa gastos. Okay, control lang. So yun guys, yun po yung ating update. So binahagi ko sa inyo yung ating ginagawang no-till planting strategy para mas mabawasan yung cost sa pag-prepare ng lupa, no? Kasi po usually po hinahalo po ng 3 beses yan. Magagawa ka ng bed, magmamulch ka. Every activity po ay may corresponding expense po yan, no? But by doing po yung ginawa natin na yung napagtamnan natin before 3 months ago, pinahinga lang natin yung lupa ng 3 months, hinayaan natin tumuboy damo, then nilinisan, ay makakabawas po tayo ng cost. And at the same time, may papahinga natin yung lupa, mahahayaan natin yung mga microbes na gawin yung kanilang mga thing, no, para patabayin yung lupa. And then obviously, of course, kailangan nating magbigay uli ng bagong organic, no? Magbubudbud tayo ng organic, kaya po yung ating pagbubutas sa bed ay medyo malaki para doon natin ibabagsak yung organic fertilizer na bibili natin. So ang ratio po ng pagbibigay ng organic ay dapat 1 kilo per square meter, no?
So makonti naman yun. Ayan, yung mga organic fertilizer natin na bigay po ng DA. So shoutout po sa DA, intervention po yan, ano? Kapag po nire-report po ninyo ang inyong mga crops DA, ang DA po andyan at full support po silang nagbibigay sa atin na mga farmers, no? Kailangan lang nating i-report sa kanila, no? At approach po sa kanila. Huwag niyo po silang hihintayin na lalapit sa inyo. Kung meron po kayong mga problema, meron po kayong mga concern, may mga suggestions po kayo, no? Or mga intervention request na gusto nyong i-apply sa inyong mga farm, lumapit po kayo sa DA. Huwag po kayong mahiya, no? Huwag po nyo silang awayin. Dahil may mga pondo po yan, may mga budget po yan, at naghihintay lang po yan ng inyong approach para kung may mga proposal kayo, may mga request kayo, matulungan po kayo. Okay? So yun lang guys, yun lang ang ating progress report for today, December 23, no? Next week balik po uli ako rito at i-instructan ko yung ating mga tao para naman sa mga susunod nating activities. Yun lang. Thank you and bye bye. Merry Christmas po sa lahat. At hopefully yung ating New Year 2025 ay maging prosperous. Okay, kita-kits po ulit sa mga susunod nating video. Bye bye!